Ngayon, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapag-create ng inyong SSS account online. So, ngayon, dito sa Google search ng cellphone ninyo, click nyo lang yan. Dito sa My Search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search lang yung SSS website. Then, lalabas na agad yung website ni SSS. Ito na yon. Click natin yan. Ayan. Then, dito, makikita nyo agad yung may nakalagay na create a my.sss account or login. Click natin yan. Then, dito, click natin tong create account. So, dito, para magkaroon tayo ng user ID at saka password, so, click natin tong create now. Ayan. Then, dito, mamimili kayo kung kayo ba ay magpa-member, regular employer, household employer, ayan, or coverage and collection partner. Pero itong tutorial nito is kung paano tayo karoon ng SSS account as a SSS member. Kaya click natin tong member. Ayan, then dito meron tayong 4 na steps para magkaroon na tayo ng ating SSS account. So ito yung step 1, step 2, step 3 at saka step 4. So dito sa registration preference, mamimili tayo dito kung ano yung applicable sa atin. So dito, choose registration preference, click natin yan. Ayan. So, dito guys, medyo strict na si SSS. So, ito yung bagong update. So, kung kayo ay may savings account number sa inyong SSS account, UMID card, employer or household ID, payment reference number, date of loan, transaction number in UMID or personal record, or check number of any monthly pension. So, ito na lamang ang mga possible na pwede ninyong mapagpipilian paggawa ng inyong SSS account. So, dati kasi pwede kayong makapag-create ng inyong SSS account through your cellphone number. So, medyo strict na talaga si SSS sa mga privacy sa ngayon dahil nga madami daw ang nahahack na account sa SSS. So, nakatanggap kasi sila ng maraming reklamo na maraming nangahahack ng SSS account tulad ng may mga naglo-loan kahit naman is hindi sila nag-loan. Ngayon, ang pinakamabilis dito guys na mapagpipilian ninyo para mag-create kayo ng inyong SSS account is itong payment reference number. So, kung ano yung applicable sa inyo dito, so yun yung pipiliin ninyo. Pero I suggest, halimbawa nahirapan kayo dito dahil wala sa mapagpipilian. So, mas okay na piliin ninyo na lang ang payment reference number. Dito sa payment reference number, kung kayo naman ay self-employed, voluntary member, or kaya OFW, nakakauwi lang dito sa Pilipinas, pwede kayong pumunta sa pinakamalapit na bayad center sa inyo. So, kahit saang bayad center, pwede kayong makapagbayad ng inyong SSS. So, pag once nakapagbayad kayo sa bayad center, so magkaroon kayo ng inyong payment reference number. Pero kung kayo naman is employed, so pwede naman guys na alamin nyo yung employer or household ID. Kaawasapin nyo lang yung HR or yung employer ninyo kung ano yung employer number or household ID nila. Then, kung kayo naman is may UMID ID, so piliin nyo naman itong UMID card. Then, kung halimbawa naman, naalala nyo pa yung kailan kayo nag-loan, so pwede din yan. Ngayon, dahil ang pinakamabilis lamang is itong PRN, so click natin yan. Ayan, yan yung napili natin, payment reference number. Again, pumunta lamang kayo sa bayad center at magbayad na muna kayo ng inyong SSS contribution.
Then, bibigyan kayo ng receipt ni Bayad Center. So, andyan yung reference number. So, yung reference number, ilalagay nyo lang dito. Click natin yan. Ayan, nailagay na natin ang ating reference number. Next is our contact information. So, dito naman sa contact information, lagay nyo lang yung SSS number ninyo or kaya yung CRN. Then, your email address. So, dapat guys, yung email address din ninyo is updated na. Then, next is preferred user ID. So, kung ano yung gusto nyong user ID ninyo at saka password. So, take note nyo yung preferred user ID at saka password ninyo dahil kada open nyo ng inyong SSS account. So, yan na yung ipang login ninyo. Next is your mobile number. So, dapat din updated yung cellphone number ninyo. Next is your confirm email address. So, kung ano yung nilagay yung email address dito, dapat parehas yan. Next naman is, ganun din, confirm preferred user ID. So, dapat parehas dito at ganun din sa password, dapat match dito. Then, after nyo ma-fill out lahat ng mga information dyan, check nyo kung tama ba. Then, pag tama na, click nyo na itong next. Dito naman, andito na tayo sa step 2. Dito sa step 2, ito naman yung kailangan nating pipilapan, yung ating personal information at saka yung address. Una dito sa personal information, lagay nyo lang yung apelyido ninyo, middle name, at saka birth date, at saka yung pangalan ninyo at yung extension name. Dito sa extension name naman, tulad ng senior, the second, the third, ayan. So, lagay nyo dyan yung extension name ninyo. Take note dito na kung ano yung nasa record nyo kay SSS, dapat match dito. Kung kaya, wag na wag kayong magkakamali dito sa mga information na ilagay ninyo. Okay, next naman is the mailing address information. Dito, lagay nyo lang yung inyong unit, number, and building name. Pero kung wala naman, so pwede nyong hindi lagyan. Next is your street. Next is the house or lot and block number. So, lagyan nyo yan. Next is the subdivision. So, dito sa subdivision, yung iba naman is hindi atira dyan sa subdivision. So, pwede nyong hindi lagyan yan. Kung halimbawa, taga NCR or Metro Manila kayo, so, click nyo yung circle ng Metro Manila. Next is, kung taga-province kayo, halimbawa kayo ay taga Rizal, so, click nyo yung circle ng province. So, pag click nyo yung circle ng province, guys, lalabas na dyan kung anong region or Rizal. Ayan, piliin nyo yung Rizal kung halimbawa kayo ay taga Rizal. Then, piliin nyo yung city kung halimbawa kayo ay taga Antipolo. Ayan. Then, lalabas din dyan yung barangay. Piliin nyo din yung barangay. Next naman is the foreign address information. So, dito naman sa foreign address, kung wala naman kayong foreign address, so skip nyo lang yan. Huwag nyong lagyan. Ngayon, click na natin yung next. So, dito, bago nyo ito i-submit, so double check, triple check nyo yung mga information ninyo kung tama na ba. Then, pag tama naman, click nyo yung may box sa I accept the terms of service. Then, pag may check na, click nyo na itong submit. Ayan, SSS member registration has been submitted successfully. Please check your email and notification to complete the registration process. Ayan, so ngayon, open na natin yung email natin. Kung kaya sabi ko kanina, dapat updated yung email ninyo para makapag-proceed kayo sa pagpa-register dito sa ating SSS account. Dahil once hindi active or updated yung inyong email address or kaya cellphone number, so hindi din kayo makapag-login sa inyong SSS account. Dito naman, click nyo na itong click here, yung naka-color blue. Dito naman, para ma-activate na yung ating SSS account. So, lagay natin dito yung ating last
6-digit na SSS number. So, yung 6 na panghuling SSS number natin, yun yung ilagay natin dito. Then, ayan, mapunta na kayo dito sa paglalagin ng inyong SSS account. So, huwag nyo kalimutan yung inyong SSS user ID at saka password dahil kada login ninyo is yun yung ilalagay ninyo dito. So, dito kailangan ng OTP code. So, dito, click nyo lang itong get PIN. Ayan, then magte-text ng OTP code si SSS sa inyo. Then, ngayon, ilagay nyo lang yung OTP code dito. Then, click login. Then, ayan, nakapag-login na tayo. Click lang natin tong I agree. Ayan. So, ayan guys, nakapag-login na tayo sa ating SSS account. May SSS account na tayo. So, makapag-check na tayo ng ating mga contribution at kung ano pang mga services online sa ating SSS. So, ganun lang guys kung paano kayo makapag-create ng inyong SSS account or user ID at saka password through online. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Thank you for watching!